additional lang din po. Hindi na rin po ito bago. Like yung sa mga news, yung mga teachers na gumagawa ng different types of abuse. Mhm. Recently, yung teacher na may sinampal na student and then namatay po yung student. Marami pong investigador na sa sobrang lakas ba ng sampal, namatay na ba agad yung student? Ganun po. And it's not Okay. ethical and it's not professional din po. So, kailangan Yes. talaga na tanggalan ng lisensya. Oo, pero yun, dadaan sa process, ano. Eh kayo, yung mga nakikita nyo sa TV, napapanood nyo sa TV o yung sa labas, no, nakikita nyo aktual. Alam nyo na rin eh, kumbaga yun ang sample ninyo kung tama o hindi, bang gayahin. No? Tulad nyo, marami kayong, sabi nyo nababalitaan yung mga classroom incident between teacher and student. O alam nyo na, pag kayo na yung nandun sa katayuan ng mga guro, maging maingat kayo. No? Kasi walang protection, kumbaga, walang teacher protection law, no? Yung estudyante meron. Meron sila yung child protection policy, yung DepEd Memo Order 40 yata yan, hindi ko matandaan. Pero meron sila yung sa child protection policy, pero yung mga guro wala. Tsaka hindi tama, no, na merong physical tayo pinagsasabihan. No? Pero meron naman akong nakita. Good afternoon po, Doc. I believe dito po yung scenario na if may pera ka, may power ka, may position ka, panalo ka. Mhm. Kasi may biases, Correct. ma'am eh. Isang suhol mo lang sa mga police, di ko naman nilalahat, pero may mga ilan, di ba ma'am, parang tinatolerate. Kapag mahirap, nagnakaw lang ng ganito, nakukulong agad, nababalita pa nga. Pero yung iba, yung matataas, yung posisyon na tao, yung mga elite, di ba ma'am? Mm. Tama. No? Pero totoo yan. Pag may pera ka, bigyan mo na lang ng ganito, libre ka na sa batas. Pero pagka mahirap, kahit simpleng kasalanan na pwedeng ang parusa ay pag-usapan, hindi pwede. No? Talagang you will undergo the process, you will be punished, ikukulong ka. No? Pero yung iba kahit mabigat na sa drugs na yung pinag-uusapan o kaya nakapatay na dahil influential, yun sinasabing flexible yung batas, which should not be. No? Pagka ganun ang sistema, walang sistema, syempre. Kawawa yung mga mamamayan. Ha? Hindi maganda. Oo. Si Miss Berinya, Mr. Berinya. Ayun po, yung example, pwede pa example po doon sa sinasabi ni Shanice. Kung maalala niyo po yung yung nabalita na yung traffic enforcer po is, anong tawag doon? Parang inararo po nung lalaki, pero po yung parang ang nangyayari po is yung traffic enforcer pa po yung yung pinagsosorry doon sa sa driver. Ayun po. Okay. Siguro naman siya. Oo nga, bakit ganun? Kasalanan nung driver. Pero ang magsusorry ay yung traffic enforcer. Siguro hindi lang natin masyadong nasundan yung balita kung bakit ganon. Baka may dahilan kung bakit kailangan gawin ng traffic enforcer. Kasi kahit siya na yung naging biktima, kung may mali pa rin doon sa naging sistema niya, kumbaga hindi pa rin i-consider na tama siya. Diba? Kaya siya na-disgrasya dahil sa ginawa niya. Pwede rin kasing gawing dahilan yun na mapunish yung mabigyan ng punishment yung driver. Parang sa lang yan, sa basketball. Overacting yung mga players. Kahit hindi dapat i-foul. Foul. Kasi sobrang super arte yung acting nila, kunwari nasaktan, kunwari nahilo, bumagsak, di ba? Ganon lang yun. Okay. Social contract orientation. So, ang ibig lang sabihin nito, hindi dapat flexible yung
batas. Yung implementasyon ay hindi dahil sa ikaw ay ganyan at siya ay ganun. Kailangan pare-pareho. Yung batas ang nagtuturo ng maging tao ka, no? Na maging refine yung behavior mo, no? Yung batas ang nagko-control para ikaw ay maging isang maayos na tao, no? Kumbaga yung definition ng maging human ka, no? Human at man, magkaiba yun eh. Pag man ka, ibang definition ng man at human. Pag human, eh, kabuuan mo yung personalidad mo. No? Okay. Ito sabi ni Sean, madaling maging tao pero mahirap totoo naman yan. O, lahat tayo tao, pero sino sa atin ang tao-tauhan? O sino yung talagang totoong tao? Ibig sabihin, magpakatao ka. Kayo ba, lahat ay nagpapakatao? Mahirap magpakatao, madaling maging tao. O yun, pumapasok yung moral development doon.